Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang tanghali po. Quick live lang po tayo, no? Na exorcism update lang po tayo. Sa araw na ito, may madri po na ine-exercise natin. Grabe, yung pumasok sa kanya ay si Satanas. No? Madri na po ito for how many years? At nakita natin sa kanyang history. Pero tinitinan pa natin ng buo yung history niya dahil partial pa po ito, dahil bawat kaso ay mga kapatid, unique at lagi tayong natututo sa bawat kaso mga kapatid. Si Satanas at yung kampo ni Satanas, thousand of demons daw sila na pumasok sa isang madring ito. At ngayon binibigyan natin siya ng solemn exorcism. Dahil si Satanas, yung major master ni Satanas mga kapatid, yung kanyang specialization is hatred. No? So, yung isi-share ko ngayon sa live natin mamaya about the diabolic obsession. Diabolic obsession na iharas tayo from time to time mga kapatid. Pag-usapan natin ito dahil mostly sa atin, ito po yung experience ko mostly, pati ako. Iharas tayo ng demonyo sa pamamagitan ng obsession. Okay? At itong madring ito, hindi po ito taga Bohol, no? Taga Luzon po ito. Taga Luzon. At grabe yung mga verbal abuse niya. Kaya nga, grabe yung negative thoughts niya. So, bibigyan natin ang counseling. No? Dalawa yung ina-exercise natin sa araw na ito. Sa umaga. So, mamaya, meron na naman. Meron nag-react ngayon sa ibang kwarto. So, hindi pa tayo nagsimula sa pag-deliverance at diagnostic prayer, may nag-react na. At grabe yung bullying sa kanya. So, bata pa siya, itong madring ito. So, isa din, ang mga doorway nito, laging nag-aaway yung mga magulang niya. No, yung tatay niya ay hahawak ng itak, kutsilyo, para panakot lang, para paniwalaan siya. So dito nakita natin yung doorway ng madring ito. Grabe verbal abuse, grabe yung mga traumas niya. At nandito po, at nakakita din siya sa kanyang uncle na namatay, muntik nang maputol ang ulo. Nakita nyo yung katawan ng kanyang uncle na namatay at naputol. Malapit na maputol yung ulo. So yun, isa sa mga traumatic experience niya. Talaga yung meron ding kaaway yung tatay niya, pumunta sa bahay. At ito yung history niya mga kapatid. So makikita natin yung simula nito is traumatic experience, yung laging pag-aaway ng mga magulang. Traumatic po yun, ha? Mag-aaway yung mga magulang sa harap ng mga anak.
ito po, very traumatic sa kanya. 8 years old pa siya to 10 years old. Meron ding sexual abuse. May mga lalaki na hihipo sa kanya, pinasok siya, naliligo, ganun. No? So, meron din siyang traumatic abuse. And then, sinabihan siya na hindi siya anak ng kanyang tatay. So unwanted baby siya. No? So, meron siyang grabe yung obsession niya, mga kapatid. At sinasamahan ko pa siya hanggang ngayon, no? And then ma-feel na open na yung psychic ability niya dahil lagi din silang lumalapit ng mga albularyo. Nung bata pa sila, panay lapit sa mga albularyo. At na-open na yung senses niya. Dito po, nag-exercise tayo dito, no? Ito yung exercising room natin. Dito tayo nag-exercise, grabe yung reaction ng madre. No, sumigaw, grabe yung sigaw. At grabe sabi niya, no, Darwin, you are idiot. No, hindi mo ako mapalayas. No, matagal na kami sa kanyang katawan. Yun ang revelation ng mga demonyo. At patuloy pa natin siyang sinasamahan ngayon. At nirecommend po natin nirecommend natin siya sa counseling sa kasama nating doktor, tulad Dr. Halad. So 2 weeks po siya mag-processing sa kanyang sarili. And then binibigyan din natin siya ng advices, maraming mga advices. No? At makarelate talaga ako sa kanya dahil maintindihan natin siya dahil sa mga binabasa natin ng mga libro, no? Malaking tulong po ito. Ito yung i-homily ko mamaya about the diabolic obsession, further characteristics of intersection. So, base tayo ni Father Amert and Father Bamonte, mga known exorcist po ito, season exorcist na una po ito sa akin. At kailangan po ako magbasa lagi sa kanilang mga aklat. Sa bagay na lalawak yung kaalaman natin. Okay? At sana po, no, anong dapat gawin niya? Dapat i-fight na niya yung demonyo sa kanyang isipan. Dapat i-fight na niya yung harassment ng demonyo dahil si Satan is hatred po. Hindi naman masamang magalit, pero kung hindi naman kasalanan yun. Ang kasalanan kung it will lead you to hatred. No? Sabi ni San Pablo, kung magalit ka, dapat hindi ka magkasala. Efeso chapter 4 verse 26. No? Kailan ba maging kasalanan yung pagkagalit, pagkapuot? Kung it will lead you to negative thoughts, hatred, lagi mo nang iniisip yung mga taong nakasakit sa'yo, doon, yung demonyo. Ample place na po yun, fertile ground na po yun sa ating kaaway. Okay? So, yan lang po muna yung i-share ko, isang madre, sinapian ni Satanas. Dahil po yun sa kanyang negative verbal abuse, laging pinaulit-ulit, it lead her to demonic obsession and demonic oppression po. Pero, salamat sa Diyos dahil meron tayong mga processing dito para matulungan siya. At yan lang muna yung balita ko sa inyo, ha? Bago lang ako natapos kumain po. Fighting Maria, the tax save thee with a humble heart po. God bless.